Bumwelta po si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte laban sa Kabataan Party List. Ang gate po niya, anti-corruption daw ba talaga sila o anti-Duterte lamang? Hamon po ni Pulong, dapat daw ay ayusin ng partido ang kailang track record bago magsilbing boses ng kabataan. So para pag-usapan natin, to give chance, kasi naging news item to mga sinabi po ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte, bigyan natin ng pagkakataon po yung kanyang inakusahan. Makakusap po natin si Congresswoman Rene Kong. Kong, welcome po sa STL. Good evening, Kong. Good evening. Magandang gabi. Maraming salamat po sa imbitasyon sa inyong mga programa, kay Jove, kay Maricel, and kay Chiki. Okay. Congresswoman, alam nyo, sabi nila, hindi maganda na pumapato lang bata sa matanda kapag may away, Pero I'm sure meron kayong kasagutan doon sa mga naging pahayag ni Congressman Pulong. Well, ang political dynasty na gipit, sa red tagging kumakapit. Yun naman ang pinakasimple na response natin dahil proud kami sa track record namin na lahat po ng may bahid ng katiwalian, lahat ng may bahid na may polisiya na hindi naman pinagsisilbihan ang mamamayang Pilipino, kinikriticize natin yan. Wala pong special, wala pong pinapalagpas, bagkus, lahat ng, ngayon yung ina-uncover natin yung corruption, lahat ng sangkot, dapat managot. And included pa rin dito sa usapin, si Vice President Sara Duterte, na yung kanyang confidential intelligence funds misuse ay hindi pa rin niya nasasagot ng maayos at pinagtatakpan pa rin siya ng mga kaalyado niya sa Senado even na ngayon napalagpas yung OVP budget ng niraratsyada, So wala po sa hulog ang sinabi ni ni legislator na Pulong Duterte na tignan po na natin kung ano po yung mga nangyayari sa ating backyard bago ganong sabi. Curious lang ako, Kong, ha? Nakakasalubong nyo ba itong si Congressman Pulong dyan sa Kamara? Unfortunately, hindi po. Known po among, even in public knowledge na, and of his own admission, na hindi po siya pumupunta sa House of Representatives. Hindi po kami nagkaroon-opportunity na magkausap. Pero gusto ko lang itanong sa iyo to, Kong, yung tanong mismo ni Congressman Pulong. Sabi niya, ang tanong, anti-corruption ba talaga o anti-Duterte? Well, we can be both, Dahil actually tayo, anti-Marcos, anti-Duterte, anti-corruption. Yun nga po ang ibig sabihin pag sinasabi natin, lahat ng sangkot dapat managot. Kahit ang mga nasa tuktok. So, kailangan natin pangalanan sila. Ito po ang unang step sa pagpapanagot sa kanila. Dahil alam natin na may sistemang bulok at may mga in charge sa pagpapatuloy ng sistemang bulok. Sino sila? Bakit sila nakikinabang? Magkano ang pakinabang nila? At panagutin natin, kunin natin muli yung yaman na kinuha nila. And syempre, magkaroon tayo ng alternatibong politika ng pagbabago. Yun po yung hamon ng kabataan. And again, hindi po ito specifically kay VP Sara, pero bahagi po siya ng sistema na bulok at na dapat lang palitan. Eto pa, pakisagot din. Sabi niya, galit na galit kayo kay VP Inday at sa confidential funds niya. Siya lang ba ang may confidential funds o baka galit kayo kasi ginamit niya ito ng husto para sugpuin ang recruitment nyo sa mga kabataan sa probinsya? Unang-una po, kailangan pong i-check ni Congressman Pulong and even lahat ng mga supporters ni VP Sara yung ginagawa ng Makabayan Bloc. Dahil po, ang patuloy na kinikriticize natin during the budget ay yung pagkakaroon ng confidential and intelligence funds all together. Hindi lang po yung specifically kay VP Sara, pero kami nga po yung pinakamaingay sa confidential and intelligence funds ni President Marcos Jr. And even sa lahat po ng agencies, hindi tayo naniniwala na ang current paggamit ng confidential funds ay tama.
pwedeng may confidential purposes yung funds. Pero dapat sa pagre-report, alam ng taong bayan kung saan po yan ginagamit. No? Yun po ang laging binabalik sa atin eh. Pero ang sa amin, no, kung nakikinig lang sa sinasabi ng Kabayan Block, sa paulit-ulit nating tanong kung bakit natin inopose yung interparliamentary courtesy sa both Office of the President and Office of the Vice President, dahil gusto nating tignan, silipin, i-report sa mamamayan ano pong nangyayari dito. Kung sinabi nyo kanina no, na dapat talaga managot, at lahat naman tayo, yun ang sentimiento, dapat managot itong mga may kasalanan dito sa mga anomalya o lahat ng korupsyon sa ating bayan. Itong ICI po, kamusta po ang inyong assessment? How is it doing so far? Well, actually, kahapon ay pumunta po sa Independent Commission on Infrastructure ang Makabayan Block. Tayo po ay nagsumite ng sulat sa kanila bilang challenge na seryosohin yung mga mabibigat na alegasyon, hindi lang po ni former Representative Zaldico, pero as corroborated by DPWH Undersecretary Bernardo, and also ng even ni Senator Ping Lacson, no? May mga bahagi ng mga kanilang mga reports or allegations such as the fact of insertions na ina-affirm niya. So, sa atin, no, yes, hindi pa to under oath. Pero nasa rules po ng ICI na pwede po silang magsimula ng motu proprio investigation. Magkusa po sila na may ganitong allegations, meron pong direksyon dapat ng investigation. So, given na ang direction, no, ay may pananagutan dapat si President Marcos Jr., ES Bersamin, DPM Secretary Amena Pagnanganan, etc., imbestigahan sila. At hindi, yung nangyayari ngayon, pinagtatakpan sila. Ina-avoid yung pag-uusap sa kanila. At completely dinidismiss yung sinasabi ni former Representative Zaldico, but giving credence to Yusek Bernardo, which has corroborating claims, no? So para sa atin, dahil may nagtuturo na sa Malacanang, may natatakot na may ma-uncover na mas malaki, na mas makakabiyak ng tiwala ng mamamayan. Okay. And so sa amin, pagsalita natin, lahat ng sangkot dapat managot hanggang sa tuktok, imbestigahan to sa pinakamalawak. Okay. So safe to say, Kong, na sa tingin nyo ay parang hindi okay itong ICI ngayon? Sa atin naman, kaya po kami nag-post ng challenge dahil may nakikita kaming kailangan pang i-fill na gawain at investigasyon. Hinihintay namin ngayon ng ICI sa kanilang sagot, sa tugon, sa aming liham, at syempre yung pagre-report nito sa mamamayan. Siguro isa pang gusto naming ma-improve ng ICI ay yung paano involved yung taong bayan sa pagpapanagot or even sa pag-i-inform sa nangyayari. Dahil may mga hearings, sabi nila, ila-livestream nila, pero pagka mag-request ng executive session, yung subject ng hearings, it will be honored. So ang nangyayari, lahat ng hearings, they're all executive sessions. And so, live streaming on paper, no? Pero ang promise na to mukhang nababali dahil ngayon hindi pa rin alam ng taong bayan anong nangyayari sa pag-iimbestiga ng ICI. So yun po ang hamon namin. At hinihintay natin yung tugon, pero habang hinihintay natin, ini-encourage natin yung people's investigation. Yung mga organisasyon, yung mga media outfits, gaya po ninyo, gaya po ng PCIJ, etc., ay tuloy-tuloy yung investigasyon. Okay. Kong, bukas lalabas yung desisyon ng International Criminal Court kay FPRRD. Ano yung gusto nyong makita? Gusto natin makita ang tunay na hustisya sa lahat ng mga naging biktima ng war on drugs. So, marami sila and hindi nila naasahan yung justice system sa Pilipinas dahil yung mga pulis na sangkot ay nare-reassign lang or may retirement pa naman or nagpatuloy lang sa trabaho, no? Kahit meron silang pinatay ng mga kapamilya. Kailangan po yun hindi na itago. Kailangan din hindi na i-excuse. Nagkaroon ng murder at may pagpaplano yung murder. And si former President Duterte ay isa sa mga architects
ng paano ito nasagawa. Through public speeches, through pronouncements, through protection sa mga nakapaghawak ng baril. At ginamit to laban sa mga inosenteng mamamayan. No? Through the war on drugs, or rather, war against the poor, war against dissent. Okay, last na lang, Kong, ha, mabilis na lang, kulang na sa oras, pero alamin lang namin kung saan kayo sa Sunday. Sasali ba kayo sa mga protesta this Sunday at saan, EDSA ba o Luneta kayo pupunta? Sa bahagi po ng Kabataan Party List, sa Makabayan Block, hinihikayat po naming lahat na pumunta po sa Luneta, 9 a.m. ng November 30. I-honor natin si Andres Bonifacio, Pambansang Bayani, na nag-resist, no, ng repressive rule of the government. At syempre, ito yung gagawin natin sa pagpapanagot ng lahat ng sangkot na magsisimula po sa pagpapangalan. Okay. Ito po ang kinaibahan, no? We should name the corrupt. At dapat gawin natin to ng walang pag-iimbot, ng hindi nahihiya. And syempre, na may pressure na dapat sagutin nila ang mga claims. Maraming salamat, Congresswoman Ko ng Kabataan Party List po. Thank you for your time. Thank you, Kong. Salamat. Maraming salamat po. Kita-kita po.